Okay po, pa-share ng live sa mga gusto na mag-share. Thank you po. Shoutout sa mga taga-barangay ba yung mga sa lahat ng ano na po, taga mo po.
Dapat kaya ito din ako ano sa Okay po, shoutout muna nasa dito sa lahat. Chelsea Fernandez representing City of Masbate. Shoutout po Ma'am Banji Cortez. Sa mga hindi ko po mapangit po shoutout po. Mag-comment lang para mabasa ko. Thank you! Shoutout po Ma'am Flores Silona. Shoutout na sa crush ko number 4 sa Minister of Tawain na third. At sa mga, okay na. Wow, thank you po mga tamas pati. Hindi nila ako makausap ni Ma'am Banji Cortez. Number 3 sabi ni Ma'am Cortez. Masayaw yata hindi kaya may backup dancer.
Ah, di pala siya mapper. Kapit. Drama. Good evening, Mascate. We often hear from other people that we all have our own talents. However, if we don't know how to sing, act, or draw, we often label ourselves as talentless. As a future educator, I beg to disagree with that mentality. Shoutout naman sa pinagagwapo ko na sabi ni Sir Rap Amaya de Seca Editor. Shoutout po sa sabi niya Mascate, sabi ni Mag Ferrell ho ng Gloria Carpa. And it's not only limited to singing or dancing. There are some people who are good in math, and there are also some who are linguistic intelligence. And tonight, ladies and gentlemen, I am going to introduce to you the art of public speaking. So right now, I'm going to collect the illustration boards that we gave earlier to our honorable judges. Ayos din yan, malupitang ano yan. First up is we have hashtag Soju. A lot of people, especially in spiritual sector, they opposed in passing the Soji bill because they have negative connotation about it. But what we do not know is Soji bill is not only limited to the members of LGBTQIA community. It aims to empower everyone to have the freedom to express ourselves, regardless of our sexual orientation, gender identity, and expression. This bill aims to have an inclusive and supportive community wherein everyone is able to thrive and have the best version of themselves. Pwede na. Next up is equity. In this generation, we are all heading toward progress and development. However, ladies and gentlemen, there are some vulnerable communities that are being left behind. So I guess it is the right time that we encourage our government, our system, to promulgate laws that will able to empower and give opportunities to those marginalized communities in our society. Next up is we have failure. Go Ancient. Most of the times, we pressure ourselves to do more, to do good, to be beautiful, to have that, and to have those. It is because we are so into social media that is always telling us what to be and who we should be. However, ladies and gentlemen, it's okay to have failures because failures are our stepping stones
gentlemen, we have to remind ourselves that things happen for a reason. And everything that is happening around us, whether the good, the bad, or everything in between, they have a purpose. It's either we win or we learn. Hashtag mental health battles are often stigmatized in our society. There are people who are going through some mental problems who would not be able to ask professional help because they are scared to be stigmatized as someone who is in the head. However, ladies and gentlemen, it's okay not to be okay. It's okay to process whatever you are feeling because all feelings are valid, including our feelings. Proud student of the Besem Kanyard, Rap Tamayo. Sit through with our feelings, and at the end, but we should always remember, we should always Stay remind na ourselves Cherry Hill Hall that just with going to pass. Georgia At the Carmen. end of the day, our ways is what going to make us strong. Hashtag body shaming. I know Araw, a lot sino ba na yan? could relate to Boss pa no? this. Boss pa. And Pagtapos this tayo na rin, wala na. society Huli na. often tells us, Maano lang yun, may mga program pa yata. oh, you're Dili ko lang araw pa sa runod, pero pagkanin ko pa. you know what? You're beautiful, but you're too dark. That is how the conventional standards of beauty limit women to reach their full potential. As a transformational woman and as an advocate for women empowerment, I encourage everyone to be supportive, to have compassion towards women, especially to women, to let them express who they really are without conforming to conventional standards of beauty. Because beauty comes in all shapes and sizes. So I've already answered all the hashtags. That will be all. I hope you all have a good week. Thank you so much. President Rotiak number 6, Angelica Ilan Celebrate. Siya lang ang pinakagwapo na live today. Grabe ka ni Rap Rap. Let's welcome on stage Rotiak number 7, Archie Ruelo Ruelo, representing the municipality of Field Corpus.
Oo. 3 minutes lang. Maganda tayo sila pag may kapupuntahan mo sa talent. Kulang ma'am, kaya mo na. May ba yan? Pangamot? Ano ang pangamot? Data o? Ayos to yan. Good evening, Miss Millennials. This cardboard portrays the face of Lola Felisa, the mother of the Lapay Pantigay Festival. Okay lang. Pista, ano? This is a
of the Lapay Pantigig Festival. This is an abstract and expressionism influence. That's it. Once again, for tier number 7, Koichi Ruelo Ruela. At syempre, shoutout pala natin sa likod ko. Ay, yun. Shoutout. At sa team. Shoutout na kay John Rogram. May page ka ba? May page mo ka pa? Ano lang na, hanapin nyo na lang si Joker Gram, Facebook page. Profile lang yun, profile lang yun. Okay na sa ano lang kita, Academy Talent na. Ay po Ma'am Romero Avalie, Dinos Reyes. Hello po Ma'am Aileen Delano Rosas. Let's go to the stage for tier number 8, Algie and Sinares, representing the city of Masbate. Dapat marunong na ni screen. Pati sa ano, sa live ads. Shoutout po Sir Jonathan Lonsaga. Shout po. Okay. Si Lola Felicia at ang sayaw na naman, isinulat ni Jerry Espinosa Abul. Sa bayan ng Masbate, may isang mayroong talaway na tinatawag na Barangay. Kilala ang Barangay sa kanyang malawang kabaybaran kung saan madalas nakikita ang Barangay na tinatawag na Barangay. Ang mga lapay ay nalilingin ng pagkakibig na lumilipat at sumasayaw sa kanilang dagat. Ang kanilang mga lalaw ay mabilis at masigurang hindi naman sasayaw sa inyong pamilya. Si Lola Feliza, ang pinakamagandang mananayaw sa kanilang barangay, ay dinala ang kanyang mga apo sa tabing dagat upang ipakita sa kanila ang mga lapay. Mga apo, tingnan niyo ang mga ibon na yan. Matagal ko nang napapansin na ang kanilang mga lalaw ay parang sayaw. Kaya naisip ko, bakit hindi natin subukan na ganyan ang kanilang sayaw at gawin itong isang magdalino? Paano po yun, Lola? Panoorin natin ang mga lapay at subukan natin kayanin ang kanilang dalawa. Kailangan natin matutunan ang kanilang pagbibad, pag-ikot at patalis ng bigla sa lupa. Kapag nagawa natin yun, maaari tayong lumikha ng isang sayaw na magpapakita ng kagandahan ng ating bayan at kultura. Simula noon, araw-araw silang nagtitipon sa tabing dagat upang panoorin ang mga lapay. Tuwing hapon, habang bumababa ang araw, nagsasanay ang mga bata kasama si Lola Feliza. Ang bawat galaw nila ay ginagaya ang mga kilos ng lapay. Mayroong paglipad na mataas, pag-ikot na masigla, at bigla ang pagbagsak na parang hinahabol ng hangin. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti nang nagiging biyasa ang mga bata sa sayaw na lapay. Isang gabi, nagtipon-tipon ang buong barangay sa plaza upang panoorin ang unang pagtatanghal ng bagong sayaw. Mga kababayan, narito kami upang ipakita ang sayaw ng mga lapay na magpapaalala sa atin ng kagandahan ng ating bayan at ng mga ibon na kasama natin sa araw-araw. Nagsimula ang musika, isang simpleng tugtog mula sa mga tambol at mga gitara. Kasabay ng musika, sinimula ng mga bata ang kanilang sayaw. Mula noon, ang sayaw na lapay ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Taon-taon pinagdiriwang nila ang sayaw na lapay bilang pagkakulas ng alibong na bigay inspirasyon sa kanila. Hindi lang ito isang simpleng sayaw, kundi isang simbolo ng kanilang pagmamahal sa kalikasan at kanilang bayan. Ang kwento ni Lola Feliza at ang sayaw na lapay ay kinikwento sa bawat generasyon bilang paalala na ang kagandahan ng kultura ay nasa aming magiging dapat. Kailangan lang natin itong mapansin at pahalagahan. At tuwing sumasabi ang buwan sa Nobyembre, ang mga tao sa Masbate ay nagtitulog ng sumayaw, ipagdiwang at pahalagahan ang mga lapay. Mga ibon na naging inspirasyon sa kanilang mabuhay at sa siglaw ng buhay. Ang kanyang sayaw ay hamon sa galaw ng malapay o meron na ngayon ay isang nanganganin na puno ng ibon sa bansa. Sa
Tuwing sumasapit ang pesta, nagdidimog ng mga tagapagtigil hindi na mga kanilang kultura, kundi madalali ng kalikasan, dala ang alaala ni Lola Felisa at ang kanyang pagmamahal sa kanilang bayan at malaway. Once again, Lucia number 8, Algie and Sinales. Ladies and gentlemen, Lucia number 9, Natalia Salazar, representing Municipality of Placer. I am Moana from the island of Butuloy. Aboard my boat and let us sail across the sea to restore the heart of Tifo. Aboard my boat and come along join in my journey towards redemption. Let us sail across the sea, go through great lands, be advocate on change to restore the heart of Tifo. To bring back life on earth and its wonders. Shout out pare kay Tagakaway next year, sabi ni Lando Losata.